ang aking simbahan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Mga binamahal kong mga kapatid, ngayon ay ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ni na San Pedro at San Pablo, mga apostol ni Jesus at martir ng ating pananampalataya. Tayo pong lahat, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa luma'y kapayapaan, at sa luma'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Sinasamba ka namin, ipinagpuli ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo aking kapurihan, makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, buktong na Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama.
sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang ang Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadahilan ng Diyos Amahin, ng Diyos Amahin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos ang Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami matulungan ng pagdalangin ng mga apostol, San Pedro at San Pablo, upang iyong ibinigay na tagapagdulot ng iyong mga pangunahing kaloob sa iyong simbahan ay maging tagapaggawad din ng tulong sa pagkamit ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, 3 ng hapon, oras ng pananalangin, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. Sa malapit na tinatawag na Pintuang Maganda ay may isang lalaking ipinanganak na lumpo. Dinala siya roon araw-araw upang magpalimos. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y nanghingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabihan ni Pedro, "Tumingin ka sa amin." Tumingin nga siya sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto, subalit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Jesucristong taga Nazaret, lumakad ka." Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinindig. Pagdakay lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki, ito'y napalukso at nagsimulang lumakad. Palukso-lukso siyang pumasok sa templo, kasama nila at masayang nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Nang gilala sila, nang makilala nilang siya ang pulubing dating nakaupo sa Pintuang Maganda ng templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila, malinaw na nagsasaad kung ano ang kaniyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang, patuloy na naguulat sa sunod na gabi't araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kong sabagay at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yaong tinig, ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galasya. Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, na hindi katha ng tao
ang mabuting balitang ipinangangaral ko. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao, ni itinuro sa akin ng tao. Si Jesucristo ang nagpahayag nito sa akin. Hindi kaila sa inyo kung paano ako namuhay bilang masugid na kaanib ng Hudaismo. Buong lupit kong inusig ang simbahan ng Diyos at sinikap na ito'y wasakin. Naging mas masugid ako sa relihiyong ito kaysa maraming Hudyong kasinggulang ko at malaki ang aking malasakit sa mga kaugalian ng aming mga ninuno. Ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, hinirang niya ako bago pa ipanganak at tinawag upang maging lingkod niya. At nang ihayag niya sa akin ang kaniyang anak, upang ang mabuting balita tungkol sa kaniya ay maipangaral ko sa mga hintil, hindi ako sumangguni kanino man, ni hindi ako nagpunta sa Jerusalem upang makipagkita sa mga apostol na una kaysa sa akin. Sa halip, nagtungo ako sa Arabia at pagkatapos ay nagbalik sa Damasco. Nakaraan pa ang 3 taon bago ako umakyat sa Jerusalem upang makipagkita kay Pedro. At 15 araw kaming nagkasama. Wala akong nakitang apostol liban kay Santiago na kapatid ng Panginoon. Totoong lahat ang sinasabi ko sa ulat na ito. Alam ng Diyos na hindi ako nagsisinungaling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Puon tanay iyong batid, sa'yo ay hindi lingid, ika'y aking iniibig. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling napakita si Jesus sa mga alagad niya, at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa sa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kaniya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro
sapagkat maikatlod siyang tinanong, iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kaniya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang gabi po sa lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating Poong Jesus Nazareno. Sino po si San Pedro? Si San Pedro ang isa sa tatlong unang tumugon sa pagtawag ni Jesus. Kasama si Santiago at si Juan nang sila ay nangingisda sa lawa ng Galilea. Kaya nang sinabi ni Jesus, gagawin ko kayong mamamalakaya ng tao. At ito nga, iniwanan nila ang kanilang lambat at sumunod kay Jesus. Kasama niyang pinili ang 12. Pero si San Pedro ang tinatawag na puno sa kanila. Ang tawag po sa kanilang 12 ay ang unang alagad o apostoles ni Jesus. Apostle, one who is sent. Siya na ipinadala. Kaya tinawag silang apostoles. Siya ang pinakaulo sa 12. Pero ang tawag sa kanya ay primus inter pares. The first among equals. Siya ang una, pero kasama ng 12. Si San Pedro din, na bilang apostoles ni Jesus, ay kasakasama niya sa lahat ng kaniyang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sino naman si San Pablo? Si San Pablo is a Roman citizen mula sa Tarsus. Kaya ang una niyang pangalan ay Saul of Tarsus. Ang Pablo ay Roman name dahil siya ay isang Roman citizen mula sa Tarsus na ngayon ay Turkey, ay nagpunta ng Jerusalem at nag-aral sa ilalim ng gurong si Gamaliel. Si San Pablo ay isa sa naunang nagbibigay pahirap sa mga unang Kristiyano. Naroon siya at siya rin ay isa sa mga nag-utos na batuhin hanggang mamatay ang unang martir ng simbahan, si Saint Stephen. Si San Pablo ay naglakbay patungo sa Damascus at siya ay tinamaan ng isang malakas na puwersa, bumagsak sa kaniyang kabayo at siya ay nabulag ng 3 araw. Siya ay inalalayan ng alagad
na si Ananias hanggang siya ay mabinyagan dahil dun sa kaniyang pagkabagsak, nagsalita si Jesus sa kaniya. Saul, Saul, pinahihirapan mo ang aking mga alagad. Sa iyong pagpapahirap, ako ang iyong pinahihirapan. Hindi po niya nakita si Jesus personally. Si Pedro at si Pablo, kahit na magkaiba ng tinatahak, pinagsama ng Diyos upang buuin ang kaniyang simbahan. Habang si San Pedro ay binubuo ang kalooban ng simbahan, si San Pablo naman ay naglakbay sa iba't ibang bayan upang ipahayag ang kabutihan, kapangyarihan, awa at pag-ibig ng Diyos. Kung siya ay pumunta sa isang lugar, siya ay nagtitipon ng mga unang Kristiyano at doon niya itinatatag ang simbahan ni Kristo. Hindi niya simbahan kung hindi simbahan ni Kristo. Pumunta siya ng Galacia nang narinig natin sa ikalawang pagbasa. Doon may mga Kristiyanong naniwala at bininyagan sa pangalan ni Jesus, hindi sa pangalan ni Pablo. Pumunta siya ng Roma, pumunta siya ng Thessalonica, pumunta siya ng Corinth, at lahat ng kaniyang puntahan, siya ay nagtatatag ng simbahan, hindi upang humiwalay sa simbahan na itinatag kay Pedro, upang pagkaisahin ang isang sambayanang pangako ni Jesus na kasama hanggang dulo ng mundo. Simbahan, iglesia. Kaninong iglesia? Iglesia ni Kristo. At kanino ang iglesia ni Kristo? Sa atin. Dahil ang ating tagapagtatag na binigyan at binuhusan ng dugo ng kanyang dalawang unang alagad ay kay Jesus. Iglesia ni Kristo. Tayo ang totoo na iglesia ni Kristo. Dahil tayo'y sumunod sa dalawang pundasyon na naghain ng kanilang buhay at ibinigay ang dugo para kay Jesus Nazareno. Ito tayo ngayon. Kaya tayo may pananampalataya. Kaya tayo'y patuloy na naglalakbay upang maunawaan ang katuruan ni Jesus sa kaniyang banal na salita. Tayo ay pinatatag ng kanilang dugo bilang martir ng ating simbahan. Si San Pedro ay ipinakong pabaligtad. Si San Pablo ay pinugutan ng ulo at ang kanilang dugo ang siyang ating naging pundasyon, dumilig sa simbahang meron tayo ngayon. At ito ang ipinamamanhik sa atin ni Jesus sa ating ebanghelyo. Kung papaanong kinausap niya si Pedrong, pangalagaan mo ang aking simbahan, pakanin mo ang aking mga tupa. Tayo yun. Tayo yung mga anak ng naunang tupa. Tayo ngayon ang binibigyan ngayon ng obligasyon at responsibilidad na mahalin, ipagpatuloy, yakapin, magsakripisyo hanggang mamatay
para sa simbahan. Bakit may umaalis? Kasi sa 12, may Judas. Pero may natira pang 11. Bakit ka titingin sa Judas kung may 11 pang nagpakamatay din para kay Jesus? Doon na ako titingin. Doon na ako susunod. Doon na ako yayakap sa 12 naging totoo sa kanilang buhay sa pagsunod sa Diyos. Ito ang hamon sa ating lahat. Nasa atin po yung bangkay ni San Pedro. Punta kayo sa Vatican, makikita nyo sa ilalim kung saan nagmimisa ang Santo Papa, naroon ang kaniyang bangkay. Nasa atin din po ang bangkay ni San Pablo outside the Rome na nagkaroon ng 3 fountain. Bigla na lang daw pong lumabas yung fountain ayon sa kwento. Ano yung 3 fountain na yon? Dahil nung pinugutan si San Pablo, 3 beses ding nalaglag at tumalon ang kaniyang ulo. Sa kaniyang pagkalaglag, lumabas ang tubig at bumukal ang biyaya ng Diyos. Hinahamon tayo ngayon ng ating Poong Jesus Nazareno kung hanggang saan ang kaya nating pagtiisan, kung hanggang saan ang level ng ating pagsasakripisyo para sa Diyos. Hanggang saan ang kahandaan ng bawat isang mamatay para kay Kristo. Ang halimbawa ng 2 haligi ng simbahan ay halimbawa ng katatagan dahil ang ating pinag-uugatan ay walang iba kung hindi ang sakripisyo, pagmamahal, awa, pagpapatawad ng ating Poong Jesus Nazareno. Wala tayong ibang hinihingi, wala tayong ibang hinihiling kung hindi mahugasan din tayo ng kaniyang banal na dugo upang tayo rin ay maging matatag sa pagtahak ng buhay at sa pananampalatayang patuloy na lumalago dahil tayo'y nakaugat sa kaniyang salita at sa kaniyang awa. Sana po, kahit minsan sa inyong karanasan, panindigan ninyo ang pananampalatayang diniligan ng dugo ni San Pedro at ni San Pablo. Amen. Pagpalain tayo ng Poong May Kapal. Magsitayo na po ang lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na magmuli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao,
at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama ng may pananampalatayang katulad ng kina San Pedro at San Pablo, ng pananampalatayang katulad ng sa mangingisda kung kanino itinatagang simbahan, at ng pananampalataya ng guro ng napakaraming bansa. Panginoon, maging bato kanawa namin. Panginoon, maging bato kanawa namin. Ang Santo Papa Francisco, ang kahalili ni San Pedro, naway hawakan ang mga susi ng kaharian ng may karunungan at pag-ibig. Manalangin tayo. Panginoon, maging bato kanawa namin. Ang mga misyonero sa mga lupaing banyaga, naway magkaroon ng sigasig ni San Pablo sa paghahatid ng mabuting balita. Manalangin tayo. Panginoon, maging bato kanawa namin. Ang ating pananampalataya, naway mahalin natin at maging handang magbahagi nito sa iba. Manalangin tayo. Panginoon, maging bato kanawa namin. Ang mga nagdurusa dahil sa kanilang pananampalataya, naway makatagpo ng lakas sa dugong ibinuhos ng mga apostol. Manalangin tayo. Panginoon, maging bato kanawa namin. Makapangyarihang Diyos at Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng pamayanang ito na natitipon ayon sa pananampalataya ng mga apostol at natutulungan ang kanilang pamamagitan. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna tayong lahat. Madalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong idinarangal sina Apostol San Pedro at San Pablo sa kanilang dakilang kapistahan. Inihahanda namin sa mga hapag ang iyong banal na dambana, aming mga alay upang kaming nangangambang may malaking kakulangan, ay pagmagandang looban mong suklian ng dakilang kapupunan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Niloob mong ngayoy aming ikagalak na si San Pedro at San Pablo ay kapwa matapat sa pananampalatayang inihayag at inilaganap. Binuo ni San Pedro ang sambayanang tinipon ng anak mong pinananaligan ng ilan sa Israel noon. Si San Pablo'y tagapagturo at tagapagdiwang sa iba't ibang mga tao na nais mong matawag. Silang dalawa'y mayroong magkaibang larangan sa paglilingkod kay Kristo sa iisang sambayanan. Kapwa nila tinamo ang putong ng tagumpay na ngayoy dinarakila sa buong sanlibutan. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo,
nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos na pag-aamon, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang Diyos na sinundan ni San Pedro at ni San Pablo. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa banal na pakikinabang, dulutan mo ng lakas kaming lahat na iyong binigyang liwanag sa itinuro ng mga apostol sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos na nagpatibay sa inyong pagkaanib sa kanyang simbahan na itinayo sa ibabaw ng matatag na bato ng pananampalataya ni San Pedro upang kayo magkaroon ng pananalig na walang hanggan. Amen. Amen. Pagkalooban nawa kayo ng Diyos ng ulirang pamumuhay na makaakit sa kapwa-tao para mapadapit kay Hesukristo na sinikap ituro ni San Pablo na kapiling niya magpa sa walang hanggan. Amen. Ang mga susi ng langit na nasa pag-iingat ni San Pedro at ang salita ng Diyos na ipinahayag ni San Pablo, ang kanilang katapatan hanggang kamatayan at ang kanilang pagdalangin para sa iyong kapakanan ay maghatid nawa sa inyo sa kinamtan ni San Pedro, pakundangan sa kanyang pagkapako sa krus at pagtanggap ni San Pablo sa korona ng buhay, pakundangan sa kaniyang pagtitiis mapugutan. Iyon ay ang buhay na walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay sa inyong pag-alis, ang diwa ni San Pedro at San Pablo. Salamat sa Diyos.
Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinakayanan, sa isang aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaanak ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati ka namin. Nuestro Padre